Yo, yo, yo! Alam na this! Nako guys, ito po ang subscriber si Lakbot Stories. Tatlong kwento ang ating nakita mula po sa sindakstories2008@gmail.com. At sana, Clay, hindi pa ito nababasa na naman. Anyway, umuulan man o maaraw, humid, sabi nga natin, maalinsangan pa rin ba ang nararamdaman ninyo dyan? Ako, no problem, basta sasamahan namin kayo dito po sa segment nating ito ngayong gabi. Thank you! At umpisa natin sa kwento ni Aris, susundan ni Joshua at syempre ang panghuli, si Gwen. Here we go. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Thank you po for sharing my second story dito po sa inyong channel. Natutuwa po talaga ako, Sir Red, na marinig yung sarili ko pong kwento. So dahil po dyan, gusto ko lamang din pong ikwento sa inyo yung isang beses nang ako po mismo ay makahalubilo sa mga elemento. Panaginip lamang po talaga siya, pero parang totoo. Naniniwala po ba kayo sa mga elemento? Lalong-lalo na sa mga kwento patungkol sa itim na pagkain? Noong ako ay bata pa, 9 years old. Natatandaan ko po na nung panahong yun ay inaapoy ako ng lagnat at nasa bahay lang. At dahil nga mataas ang aking temperatura, maaga akong natutulog. Doon po sa panaginip kong iyon, tandang-tanda ko pa yung detalye o detalyado na pangyayari sa panaginip kong ito. Pumasok daw ako sa isang malaking bahay at yung bahay na iyon ay all white. Meron din po ako nakitang mahabang mesa at doon nga po ay ang daming pagkain, pero kulay black ang lahat. Kabaliktaran nung pagiging all white ng kulay ng bahay ay siyang kaitiman ng lahat ng mga nakahain na pagkain doon. Sa hugis, malalaman mo naman na mansanas, saging at kanin at lalong-lalo na iba't ibang ulam ang naroroon. Sa isang banda ay ang peaceful po ng bahay. Malinis at talagang ang gandang tignan. Hanggang sa meron nga pong lumabas na isang lalaki. Puting-puti po talaga lahat ng damit niya. Mukhang gwapo. Pero ano nga ba ang malay ko sa gwapo or hindi nung time na yon? Basta't ang linis niyang tingnan. Matangkad at higit sa lahat, kumikinang. Ang sabi niya sa akin ay kumain daw ako ng kahit na anong pagkain na nakahain doon. Sa kanyang pakiwari, nahihiya lamang daw akong kumuha at alam daw nitong lalaking ito na gutom ako. Which is totoo. So tumingin lamang ako sa pagkain. Hindi ko nga din po matandaan kung nagsabi ba ako ng ayaw ko or wait lang. Basta't ang natatandaan ko ay tinititigan ko po yung mga pagkain. So habang nasa loob pa nga ako ng panaginip na iyon, bigla ko pong naisip ang sinabi ni Apong o ni Lola sa akin na pag dumating daw yung araw na mananaginip ako at merong magbibigay sa akin ng pagkain at kulay itim, huwag na huwag ko daw itong kukunin o kakainin. Kaya't sa madaling salita, hindi po ako kumain at bigla na lamang akong nagising. So dagdagan natin, hindi ako kumain nung mga nakita kong nakahaing pagkain sa hapag at bigla na lang akong nagising. Sa paggising ko pong iyon, nakabantay na sa akin si Ermats at ang sabi niya, "Anong gusto mo?" At sumagot ako ng, "Gusto ko pong kumain ng apple." Wow, so siya. Yayamanin. Anyway, pwede naman bayabas, di ba? O kaya balot, ganun, o kaya ano.
Gusto ko po ng apple. Wow. Mayaman. Hindi, biro lang. Anyway, sabi niya dito, yun po kasi yung hinihingi ko. At yun din po yung rumihistro sa akin sa panaginip na yun. So binigyan po niya ako ng isang piraso. Nang aking maubos ito, humingi pa po ako ng ilan pa sa aking nanay. Bali nakaapat na mansanas po ang naubos ko nun. So nagulat si nanay at ang sabi niya kung ano ang nangyari sa akin at bakit gutom na gutom ako. Kunento ko po sa kanya kaagad ang napanaginipan ko. Nang madinig niya ang buong istorya, buti na lamang daw at nakinig ako sa bilin ng aking apong kasi kung sakali man daw na kumain ako ng kahit isang piraso ng ipinakitang itim na pagkain sa panaginip ko, baka hindi na daw ako makabalik. Awa naman po ng Diyos ay hindi na naulit ang panaginip kong iyon. Pero paminsan ay bigla-bigla ko na lamang pong naiisip. Nasaan na kaya ako ngayon kung kumain ako ng itim na pagkain doon? Ako ba kaya ay magiging buhay prinsesa sa mundo ng mga elemento? Ang katawang lupa ko kaya ay maaagna sa ilalim ng lupa o tulad ng ibang mga kwento? Hindi kaya't kung sakaling hindi na ako nakabalik at ang aking kaluluwa ay naroroon na sa mundo ng mga elementong iyon, ang katawan ko kaya ay magiging isang puno ng saging? Maraming salamat and more power po sa inyong team at lalong-lalo na sa inyo, Sir Red. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat din sa ibinahagi mong kwento dito sa amin. Pero bago po yan, syempre magkape ni Lola Trinidad na po ang lahat dahil alam ko uunti na lamang yung stocks natin habang nire-record natin ito. Kaya go na, punta nyo na po ang HTV merch sa Shopee. At gayon na rin syempre bisitahin ang Facebook page na Kape ni Lola Trinidad at syempre ang ating HTV Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook dahil naroroon nilalagay din po natin, ini-include natin yung direct link ng ating HTV merch para yun na ang i-click ninyo na direkta at makapag-check out na kayo now na baka kasi maubusan na po kayo nung butterscotch sa kayong hazelnut na paborito po natin. Sa mga kamakailan, saan ba yun? Sa San Pablo City, Laguna ata yung huli. Mayroon ding isang nag-order na papunta na rin ng Pampanga. I don't know kung natanggap niya na sa puntong ito. Mga nagre-repeat order sa Mindanao, maraming salamat po. Lalo sa Leyte, meron din po tayong isang nag-order kamakailan. Marami pa po actually pero hindi ko lang matandaan na kasi. But anyway, kung sino-sino man, may channel member man o kaya sabihin natin na nakikinig, regular listener natin dito na nakikinig po at isa na po siya talaga sa mga nakapag-check out, nakatikim na ng Kape ni Lola Trinidad. Maraming salamat. Si Swerte ka, promise, totoo yan. Nako-check out na bago ma-check out ng iba yung drip at yung steep coffee natin. Once again, ngayon sa puntong ito habang nire-record natin, may macadamia, may barako, meron pa tayong coconut caramel kung daw nagkakamali, may hazelnut at butterscotch pa rin po tayong flavor ng Kape ni Lola Trinidad. Kung HTV shirt, sabi niya dito, nako nandyan din po yan sa ating HTV merch. Pakicheck na lamang guys, naririyan lamang yan sa ating catalog nang sa ganon ay ma-order mo na at nang makita natin kung available ba yung size mo, size ng katawan mo para at ma-print din natin agad-agad yung HTV shirt natin. Galing syempre once again sa ating HTV merch. Maraming salamat. When it comes sa kwento po dito ni Aris tungkol sa ito may pagkaalam yung engka-engkanto, di ba? Wala naman akong alam na kwentong multo na nag-o-offer pa ng pagkain na ganito na kulay itim, di ba laging ganyan. Alam niyo yung sinasabi nga nila, totoo yun. Meron na rin tayong kwento dito sa panulat po ni Rico Mucho kung inyo matatandaan. Yung tungkol sa kasal. Tapos parang pinakain siya doon ng itim na kanin at pagkatapos doon parang ang kapalit pala noon ay magiging isa siyang reyna doon sa mundo ng mga engkantong ito. Kung tutuusin kasi guys, itong pagdating po dito sa mga itim na mga
tag dito sa itim na mga pagkain. Nagre-research ako patungkol dito, lalong-lalo na sa mga kahulugan. Pagdating po dito sa napanaginipan ko, itim na pagkain, mga ganyan. Wala akong mahanap sa ngayon eh. Wala as in. Sabi ko dito, ano ba ang kahulugan ng itim na pagkain sa panaginip? Wala akong makita. Pero alam nyo ba ang lumalabas? Ang laging lumalabas dito, engkanto, which is of course a part of our history, a part of our Filipino folklore, ating mythology, di ba? Mga engkanto. Kung tutusin, hindi naman talaga matrace, guys, kung saan ba talaga nag-originate yung belief na ito. Pero kung pagbabasehan at huhukayin talaga natin ang history or sabihin natin yung historical references kung saan nga ba talaga nag-originate yung belief sa mga engkanto, ang sabi nila, alam mo yun, ay isa sa mga talagang deeply rooted sa kultura natin na impluensya ng mga Espanyol pa rin. Doon pa rin magbo-boil down yan, doon pa rin natin pwedeng ma-trace back kumbaga. Kasi engkanto, yung origin ng word ng engkanto at yung ngalan niya ay galing daw kasi sa Spanish word na encantado, na kung atin pong ibabaybay, spell ay E-N-C then tado, T-A-D-O, na ang sabi nga nila ng literal, ang ibig sabihin nito is bewitched. Di ba? Marami pang ibang mga pangalan, marami pa talaga na mga pwede nating, alam mo yun, sabihin patungkol sa mga belief in engkantos na alam naman natin na napagpasapasahan mula po dun sa impluensyang yan sa pinakaumpisa hanggang sa generation natin ngayon, hanggang sa parang ito na naging bahagi na ng kultura ng Pilipino na syempre kabilang din, inilalagay din sa mga Philippine literature na isasama sa mga musika, di ba? Minsan mga banda, di ba? Mga pinapangalan nila sa mga ganyan, or minsan sa mga artwork, di ba? Mga stories, mga myth, di ba, na kung saan nag-i-evolve or nagre-revolve, ibig ko sabihin, sa mga ganitong klaseng mga paniniwala. At isa nga dyan, nakakabit dito guys, walang iba kundi syempre yung mga pagkain daw ng itim na pagkain na kapag halimbawa kinain mo nga daw, tiyak hindi ka na daw po talaga makakabalik dito sa mundo nating dito sa mundong ibabaw, di ba? Sa mundo ng mga tao, sabihin natin ganun. At kung sakali naman, doon naman tayo sa aspeto ng panaginip, alam naman po natin dyan, marami din tayo mga teorya patungkol sa mga kahulugan ng mga ito. And mostly, syempre sasabihin ng mga experts, it's of course a product of our brain. Diba? Isa itong brain activity, lalong-lalo na yung mga nakakapanaginip ka ng mga ganyan-ganyan. Isa rin daw kasi ang panaginip ng mga ganito na alam mo yon, nanggaling sa mga naimbak na mga alaala o mga isipin mo, mga ganyan. O kaya naman, sabi naman ng ilan sa mga marunong magbasa patungkol dito sa mga panaginip, ang sabi nila, maaaring pwede ka daw pong pinaghahanda ka. Kumbaga, itong panaginip na ito na para kang nakapasok sa isang bahay tas may nakita kang mga, alam mo yun, pagkain ng mga itim, maaaring meron daw itong pakahulugan na hindi maganda kaya pinaghahanda ka. Kumbaga, nagsisilbi nga namang babala. Di ba? Asawa ni... babala. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig na naman sa atin. Once again, sa mga baguhan lamang po dito sa SHS, ganito po talaga ang format natin. Episode na tayo, almost na sa 200 plus na tayo eh. So sana ipakinggan ninyo hanggang pinakadulo para nang sa ganun malaman ninyo kung anong klaseng format meron tayo. For the meantime, ito na muna tayo sa second story natin. At ito naman ay galing po kay Joshua. Maikli lamang daw po ang kwentong ito. Pero wag nyo na lamang po sasabihin yung, wag na lang daw natin sasabihin talaga yung real name niya kasi nasa email. So sabi niya, itago na lang daw natin sa pangalang Joshua yung tricycle driver na kaibigan ko. So kwento pala ito ni Joshua. Sinulat lamang po ng ating sender. Eto na siya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So si Joshua po kasi yung tricycle driver ng kaibigan ko at sa lugar po nila ay meron po kasing sikat na tulay na kasya po ang tricycle. Kaya naglagay na po ng terminal sa tabi nun para sa mga magpapahatid at sa umaga nga daw po ay napaka-peaceful nung tulay. Pero kapag gabi, parang 100 sementeryo na pinagsama-sama
ang mararamdaman mo dahil sa sobrang nakakatakot talaga ang tulay. At marami na rin daw po kasing mga naiulat na mga kababalaghan na naganap doon. Isang gabi po, si Joshua ay naghihintay sa terminal ng isasakay malapit sa tulay. Makalipas po yung ilang minuto, may nakita siyang matanda na naglalakad at marami daw po itong dala kaya tinulungan daw po ito agad ni Joshua. Itong matanda ay talagang masasabi mong nasa 70 plus years old na daw at hindi lamang yun, Sir Red. Mukhang may iniinda na nga pong sakit at bukod pa dyan ay puting-puti na nga po lahat talaga yung buhok nito. So tinanong daw po ni Joshua kung pasasaan yung matanda. So pinasakay na lamang din daw po niya yung matanda at nang nakita nga daw po niya na pumasok ito sa loob, pinaandar na rin po niya yung tricycle at nagmadali talaga sila na makalagpas doon sa tulay. Para nga daw po talagang may naghahabol as in pang-karera mode yung tricycle niya kahit naroroon sa tulay na yun. Pero nang nasa gitna na daw po sila, may naramdaman si Joshua na parang may nahulog kaya mas nagmadali daw po siya at bigla siyang nag-isip kung gamit kaya iyon nung matanda. Hanggang sa naalala niya na sa loob ng tricycle ay inilagay naman niya lahat yung gamit ng matanda. So ilang minuto ang lumipas, dumating na nga po sila doon sa convenience store na malapit po doon sa tulay at pagsilip po niya sa matanda, laking panghihilakbot niya at ang kanyang naramdaman nang makita po na yung matandang kaninang isinakay niya ay wala na sa tricycle kahit yung mga gamit nito. Nagmadali siyang umalis sa lugar na iyon at nang muli siyang dadaan o tatawid sa tulay ay halos mamatay na nga po siya sa gulat sapagkat yung matanda ay naglalakad na daw doon sa tulay, dala-dala yung kanyang mga gamit. Agad niya itong pinuntahan at tinanong kung, "Nay, anong nangyari?" At sagot nung matanda, "Hayop ka. Doon ako sa lalagyan ng bag sumakay para makahinga ng maayos kasi nahihirapan akong huminga." Ano? Ay nako. Itong si ay nako parang tanga. Hindi, ginoke pa nila kasi kala ko naman ito rin. Pero nakuha mo ako dito Hindi, ganito. So tinanong daw niya, ito kasi parang timang Sabi kasi niya dito, lagpasan na natin, joke lang daw yon, sabi niya dito. Hindi ko nabasa kasi agad. Anyway, sabi niya dito, siguro sabi, Red, alam mo na kung anong pakiramdam kapag bigla-bigla ka nagjo-joke tas ang seryoso ng kwentuhan natin dito. Are you crazy? Hindi, sabi niya dito, "Nay, anong nangyari?" Tas sabi naman daw nung matanda, "Iho, anong sinasabi mong nangyari? Kakababa ko lang sa bus na sinakyan ko." Yung panlalamig daw po ni Joshua ng sandaling iyon ay para nga daw po siya talagang isang bangkay. Talagang matindi ang kanyang kilabot. Hindi na lamang po niya ito ipinahalata doon sa matanda dahil natatakot na rin siya kung kaya't, sige po pala. At umalis na siya. Kinabukasan ay ikwento din po ni Joshua sa kapwa niya mga tricycle drivers ang nangyari sa kanya nung gabing iyon. At maging yung iba pala din niyang kasamahan ay naisakay din daw yung same na matanda pero pagkahatid dun daw po sa tinuro ng matanda kung saan siya bababa wala na daw po doon sa kanilang tricycle. Pasensya na po Sir Red, sabi niya kung medyo maikli pero gusto man pong ikwento ni Joshua ay hindi na daw po niya magawa dahil baka pagtawanan lamang daw siya at respeto na lang daw sa matandang iyon. Kasi ang sabi nila dito, ito pala may karugtong pa, naisip na rin po nila na kaya baka nawala yung matanda pagkapunta niya sa paghahatiran at nung pabalik siya sa tulay, baka kaluluwa na lamang daw kasi yung matandang yun. So hindi na lang daw po kwento ni Joshua yung buo na nangyari sa kanya nung gabi
para hindi daw po siya pagtawanan. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Grabing alinsangan naman to, grabing init ano. Oh, habang nare-record po kasi namin ito ngayong buwan na ito, nasa ano pa rin kasi April pa rin eh. Kaya grabe ang init, ramdam na ramdam kahit alam mo yung madaling araw na. But anyway, maraming salamat dito sa ibinahagi niyong kwento. Sabi ko nga sa inyo, katulad din po ng nag-send sa atin na ito, na hindi na po natin sasabihin yung real name, parang siya yung, alam mo yun, napakinggan niya ito na kwento ni Joshua, siya na ang nag-create, siya na ang nagsulat, siya na nag-email sa atin para maibahagi. Pero yun nga, para kang tanga dun sa... sa bigla-bigla mag-i-insert ka na hayop ka, dun ako sa lalagyan ng bag sumakay. Ewan ko sa'yo. Are you drugs? Anyway, third and last story na po tayo. Ito naman po ay mula kay Gwen at isinare naman po niya ito sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Paki-like na rin po yan and follow na rin po ninyo. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ako po si Gwen at maraming salamat Sir Red dahil naririyan na tinutuloy ninyo ang segment na ito. Actually po sabi niya na hook na daw po siya dito sa segment natin, kaya kung sakaling wala po kayong SHS ay dumadayo talaga ako sa podcast. But anyway, maraming salamat sa team dahil kahit papaano ay naririyan pa rin po kayo since 2018. Naririyan pa rin po kayo and since 2018 talagang listener nyo na po. Uy, salamat from day one talaga. Just imagine 2018 November natin to sinimulan, tapos ngayon nandito pa rin po tayo, no? Kailan kaya natin to tatanggalin? Kailan kaya natin to titigil? Anyway, ito na ang kanya pinakahuling kwento. Sabi niya, i-share ko lamang din yung nangyari sa sister ko. Kwento po kasi niya sa akin ito isang umaga na kumakain kami at habang nasa biyahe nga po ako ay itinipe ko po talaga bago ko tuluyang makalimutan. So, sabi niya, nang gumising daw po siya ng isang umaga ay meron siyang nakitang mga numero na nakasulat sa kanyang kamay. She even took a photo sa phone niya and I don't know kung meron pa rin po siyang kopya nito dahil nakakailang palit na rin po siya ng phone. Nung time na iyon Sir Red ay isang apartment pa lamang ang nirerentahan namin pero bumukod na rin po ako eventually kasi nag-asawa na ako nung time na nangyari ito kay ate. So, nung ako'y bumukod, yung youngest sis ko na po yung nakikishare sa kanya ng room. Pero imposible din na yung sister ko yung youngest namin ang gumawa nun kasi matagal na magkagalit yung dalawa at hindi talaga sila nag-uusap. So after nung insidente, nagdasal po yung sister ko at nagrosaryo at lagi na po niyang itinatabi yung rosary pag natutulog siya. One time, bumili naman yung relative namin sa sari-sari store at bago lamang din po kasi siya sa area. Tinanong siya kung saan siya nakatira at tinuro niya yung apartment. Bumili yung relative nila sa isang sari-sari store doon sa lugar at dahil baguhan nga po doon sa lokasyon bagong salta, tinanong siya nung nagtitinda sa sari-sari store kung saan siya nakatira. At tinuro niya yung apartment at sabi po nung nagtitinda, ay dyan pala kayo nakatira? May nagpapakitang white lady dyan eh. Nakikita namin yan tuwing gabi. Ewan ko lang kung saang apartment dyan pero 6 kasi yun nandyan sa area ninyo eh. Pero basta dyan yan. Sabi nung nagtitinda. Tapos yung mom ko naman ay meron pong manghuhula na pumunta kasi sa office nila. And my mom was very super curious talaga. Kaya pumunta siya doon and na-describe ng manghuhula yung itsura ng apartment namin. Pati nga po yung loob ng CR doon sa second door. Sabi niya may isang porsyon sa pababa ay entrance daw yun ng isang kuweba.
Pinaniwalaan po namin na meron talagang entity doon kasi mapapatingin ka talaga si Red sa stairs kasi parang may shadow na pababa at umaakyat doon lalo kapag sumasapit ang dilim. Paminsan ay nakakarinig din kami ng footsteps pero hindi naman kami sinasaktan. So ang ginagawa namin usually ay kinakausap namin ito and most of the time dahil nasanay na ay ini-ignore na lamang po namin. So, dahil nakasanayan na, ang feeling nga po namin, binabantayan kami kasi 2 apartments na yung nanakawan, yung 3rd and 4th doors. At kami yung nag-o-occupy doon sa 1st and 2 doors. Okay. So para klaro, sabi niya, ang mga nanakawan daw ay yun ang mga tiga doon sa 3rd and 4th na door, doon sa units na yon. Pero kataka-taka na bakit salit na sila ngayon nakatira sa 1st and 2nd, bakit yung 3rd and 4th lang yung nananakawan? So parang iniisip na lang nila parang swerte or bantay daw po yung mga nilalang na iyon doon sa apartment nila. For whatever reason, sabi nga natin, guys, maniniwala man kayo o hindi sa mga ganitong klase, minsan talaga very ironic na isipin mo talaga na ang isang entity, kasi kapag sinabi nating entity, elemento or whatsoever, ang unang papasok sa atin kasing isipan, masama ang gagawin, hindi maganda ang gagawin, di ba? Pero ito nga, meron talaga mga ganito guys na parang hindi natin alam kung bakit nagiging mabait yung mga entity na ito o kaya naman bakit nagsisilbi silang gabay or bantay natin, di ba? Lalong-lalo na dito po sa mga ganitong klaseng mga lugar. So ang maganda na lamang ay yung para bang respeto sa mga nabubuhay or mga hindi nabubuhay o yung mga nakikita at hindi nakikita, ganoon na lamang, lalong-lalo na. At alam naman natin na minsan tayo talaga ang mag-a-adjust sa mga yan at parang tayo yung magmimistulang dayo. Di ba? Lalong-lalo na yung iba sa mga elemento na yan, mga bantay-bantay, good or bad, talagang nauuna na sila dyan . Di ba? Naririyan na sila bago ka pa man ipanganak, bago ka pa man dumating at magrenta dyan, bago ka pa man dyan tumira at manatili. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. But anyway, ano't ano pa man ang paniniwala natin, maaari nyo pong i-comment yung alam po ninyo at kung ano pa yung pwede ninyong ma-share patungkol sa mga bantay-bantay, patungkol sa mga bantay-bantay, di ba? At ano ba yung mga pwede nating gawin para, alam mo yun, para ma-appease kumbaga yung mga ganitong klaseng mga nilalang, di ba? Bukod sa, kasi alam ko hindi na effective daw ngayon yung parang aalay-alay mo, alay-alayan sa altar, or kapag halimbawa yung mga November 1, November 2 or alas 3 na madaling araw, yung parang bang sisindihan mo sila ng kandila para mag-aatang ka pa sa altar, mga katulad ng ganun. Alam ko kasi hindi na effective daw yung mga ganyan. Meron ng ibang ginagawa na parang as if parang kasama nyo na silang nabubuhay at kasama, tinuturing nyo silang bahagi ng family nyo. Parang ganun . So marami kasing mga pwedeng, alam mo yun, pwedeng gawin pagdating dito. Kaya pwede nyo na lang i-comment po yan sa baba para magkapalitan tayo na idea. Kung sakaling wala ka naman pong alam, okay lang, i-like at i-share nyo na lang yung video na ito para makatulong naman at dumami din po yung mga, alam mo yun, makakapanood at dumami din po yung mga viewers natin at listeners, ibig ko sabihin. Maraming salamat sa lahat. Ako pong muli si Red. Maraming salamat sa senders natin. Maraming salamat sa mga channel members. Mahal na mahal ko kayo. Si Samson Mabalay lalo na, parang kamakailan nag-rejoin. Talagang from day 1 sinuportahan tayo ng inilunsad natin yung ating channel membership. Si Miss Akizet, si NMN80, si sino pa ba yun? Si Cabello, J. Cabello at lahat pa po ng iba pang mga hindi ko na po nabanggit guys ha. Pasensya na, naririyan na lang po ang pagpapasalamat namin. Nakaukit sa description section at mababasa nyo po yan sa ating ito sa baba ng video ito. Yung current list ng ating mga channel members, mga regular at mga listeners po natin na silent kumbaga, at yung mga talagang pala comment o kung hindi pala comment, maiingay sa live premiere, si Ami Berte ba yun? Barte, at kung sino-sino pa man yung laging present po dyan. Salamat po sa inyo. Siswertein talaga kayo dahil nakikinig kayo dito sa Hilakbot. Ako po si Red. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys.
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.